Magandang araw po sa inyo, Sir Gimbal, at sa inyong mga tagapakinig. Isa po ako sa masugid niyong taga-subaybay sa inyong channel. At nitong mga huling araw ay narinig ko ang isa sa inyong mga sender, ang kaniyang buhay. Kaya naman, nabuhayan ako ng loob na ibahagi rin ang aking kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Estela. Tubong Northern Samar po ako pero nakapag-asawa po ako ng taga. Di ko na po sasabihin kung saang lugar, Sir Gimbal. Doon po ay nagsama kami at nagkaroon ng 3 anak. 12 anyos ang panganay ko at 5 taon naman ang agwat ng pangalawa ko at bunso. Noong una, Sir Gimbal, at naging maayos naman ang aming pagsasama. Mabait siya nung una bago pa lamang kami. Pero may isa lamang akong di gusto sa kanya. Masyado siyang kinukonsinti ng kanyang ina. Naiintindihan ko naman nung una dahil mahal na mahal niya ang ina niya, pero ang kinaiinisan ko ay yung kahit asawa na niya ako ay nanay pa rin niya ang kaniyang mas pinapaboran. May araw na nagtatalo kami ng biyenan ko dahil sa pera na dapat ay sa akin ay binibigay ni Bert. Dahil buntis ako noon sana sa pang-4 naming anak. Kailangan ko na ring mag-ipon para sa pambaon sa eskwela ng ibang bata. Asawa ka lang, Estela. Ako pa rin ang ina. At may karapatan ako sa sweldo ng anak ko. Di naman yata pwede yun, inay. Malapit na akong umanak at kailangan na ng mga bata ang pambili ng gamit sa school. Aba, at baka nakakalimutan mong ako ang nagpaaral kay Bert. Wala kang ambag sa buhay niya. Napailing na lang ako, Sir Gimbal. Ewan ko nga ba kung bakit kahit na alam ni Bert na may pamilya na siya sa nanay pa rin niya pinapaabot ang pera. Inay, may responsibilidad na si Bert. Tama na po ang pakikialam sa buhay namin. Mahinahan kong bira para di gaanong magmukha akong walang kwentang manugang. Sos, sabihin mo nangihimasok ka sa perang pinaghihirapan ng anak ko. Patuloy nitong talak sa akin. Ayoko naman po na humaba pa ang pagtatalo namin. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa kanyang mga iniisip. Pero dumating yung araw na parang unti-unti nang nagiging impyerno ang buhay ko sa aking asawa. Naitago na lamang po natin sa pangalang Bert. Umuwi itong galit na galit sa akin. Dahil nasa labas pa lamang siya ay nagmumura na. Estela! Anong sinasabi sa akin ng nanay ko? Napatigil ako sa paghuhugas ng pinggan sa mga sinasabi ni Bert. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nagtataka kong sabi. Nagmamaang-maangan ka pa. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na si nanay ang dapat magbabudget ng gagastusin mo sa bahay? Bakit mo pa siya pinaghahanapan? Nabigla talaga ako, Sir Gimbal. Hindi ko lubos maisip ang mga pinagsasabi sa akin ni Bert. Ano? Wala naman akong sinasabing mali ah. Saka tama lang naman na sabihin kung ako na dapat ang hawak ng pera mo. Dahil ako ang asawa mo, Bert. Paglilinaw ko pero hindi ako pinaniwalaan ni Bert. Sa halip ay lalo pa niyang pinagdidiinan na mali ako. Ikaw ang mali. Nanay ko yun, Estela. Asawa lang kita. Sabay duro nito sa akin. Parang sasabog ang puso ko noong sabihin sa akin ni Bert iyon. Pakiramdam ko, mas kinakampihan pa niya ang nanay niya kaysa sa akin. Buwan nga ang dumaan at halos kunti na lang ang iniaabot sa aking pera ni Bert. Bert, kailangan ko ng pambili ng vitamins para sa baby natin. Aba, wala na akong pera. Binigay ko na kay nanay. Binili niya ng bagong damit. Ano?
Pero anak natin ang nakasalalay dito, Bert. Nanay ko yun, huwag kang bastos. Sigaw nito sa akin. Umalis na lang ito na parang wala lang. Hindi na ito bumalik hanggang kinabukasan. Di ko na talaga alam ang gagawin ko kaya naman tumawag na ako sa aking biyanan. Pero hindi ko ito makontak kaya naman nagdesisyon ako na pumunta mismo sa bahay ng mga ito. Pero malayo pa lang ako at natanaw ko na si Bert sa bahay ng biyanan ko. Kasama ang babaeng pinaghihinalaan kong babae nito. Iha, sa totoo lang, mas gusto kita kay Bert kaysa sa babaeng yon. Inay naman, baka lumaki ang ulo ni Christine eh. Alam niyo naman na matagal ko nang tinangkang pakasalan ito. Halos mamatay ako sa sama ng loob ko sa Gimbal matapos ko itong marinig. Hinila ko na lamang palayo ang aking 3 anak at dahil hindi ko na kayang i-handle pa ang pag-iyak ko. Dinamdam ko yun, Sir Gimbal, at inipon ko ang sama ng loob ko. Sa halip na ibunyag sa mag-ina ang aking nararamdaman. Hanggang sa makunan po ako dahil sa aking depresyon at nauwi ako sa pagkakasakit ng dahil dito. Pero hindi pala iyon ang dagok na aking mararanasan. Isang gabi ay umuwing lulong sa alak si Bert. Bit-bit pa ang bote ng Red Horse at halos di na makalakad sa kalasingan. Stella! Bert, anong nangyayari sa'yo? Agad kong tanong habang kilik-kilik ang bunso kong anak. Wala kang pake. Singhal niya, sabay bigwas ng bote sa lupa. Tumilapon ang kaunting laman niyon at gumulong-gulong papalayo. Pagkatapos ay napaupo siya. Halos sub-sub sa pinto habang pilit binubuksan. Ning, kunin mo nga muna si Nene. Sigaw ko sa panganay naming anak. Mabilis siyang lumapit at inagaw ang kapatid mula sa aking kamay. Mabilis ko namang inalalayan si Bert. Hawak sa braso pero... kaya ko to. Huwag mo nga akong tulungan. Muli siyang sumigaw. Mas malakas. Sabay tulak sa akin ng malakas at marahas. Tumilapon ako at tumama ang likod ko sa gilid ng pintuan. Napasinghap ako sa sakit. Di ko alam kung saan ako kakapit dahil sa pagtama ng likod ko. Pero wala man lang pakialam sa akin si Bert. Naglakad ito ng pasuray-suray na halos nagsisilaglagan na ang mga gamit sa ibabaw ng lamesa. Ano ba naman, Bert? Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko sa asawa ko. Dahil hindi ko pa siya nakikita na umuwing ganong kalasing. Takot na rin ang mga anak ko. Kaya naman sinenyasan ko silang pumasok sa loob ng kwarto. Huwag mo akong papakailaman sa buhay ko. Umalis ka. Bulyaw sa akin. Di ko talaga alam, Sir Gimbal, kung bakit biglaan na lamang siya nagkaganoon sa akin. Kaya naman, noong una ay iniintindi ko na lamang. Pero hindi pa pala doon nagtatapos sa kanyang pag-iinom ang kalbaryo ko, Sir Gimbal. Madalas na rin niya akong pagbuhatan ng kamay sa mga oras na uuwi siya galing inuman na walang pagkain. Wala naman ako, Sir Gimbal, na trabaho noon at umaasa lamang sa kaunting sahod na binibigay ni Mister. Pag walang labada. Napakatamad mo! Bulyaw sa akin. Kasabay ng kanyang mabigat na kamao na tumama sa aking mukha. Halos mawalan ako ng malay dahil sa nangyari sa akin, Sir Gimbal. Kaya naman lumaban ako sa aking asawa nang makarecover ako. Hinampas ko si Bert ng anumang madampot ko.
di ako pumayag na pagbubuhatan niya ako ng kamay. Hindi lang iyon isang beses, dahil mga ilang linggo ang dumaan at parang palala ng palala si Bert. Gabi na itong umuuwi, dala ang tali ng kanyang manok na natalo sa sabungan. Buwisit! Nasaan na yung pinapabili ko sa yung ulam? Kanina pa kami di kumakain ng mga bata. Tanong ko habang nagtitiklop ako ng mga damit. Wala. Pinusta ko. Sigaw nito na aking kinagalit. Bakit mo pinusta? Yun na lang ang natitira kong pera, Bert. Di, kunin mo doon. Pabalang nasagot sa akin ni Bert. Napatapik na lang ako sa aking noo dahil sa inis sa kanya. Ayaw ko rin naman po na makita ng aking mga anak ang pag-aaway namin. Kaya naman, nagtiis na lang ako ng kaunti. Asan ang pagkain? Tanong sa akin na kahit nga naiinis ay sinagot ko pa rin. Andyan sa mesa. Pero nang buklatin niya ang aming kaldero ay doon na lamang siya nag-iba ng ekspresyon ng muka. Ano to? Tutong? At tuyo pa ang ulam? Pinakain ko na sa mga bata kanina. Wala ka naman iniwan na pambili ng pagkain eh. Agad naman na tumingin sa akin si Bert. Galit na galit ang kanyang muka at parang gusto niya akong saktan sa mga oras na iyon. Hinawakan niya ang kaldero sabay tapon sa aking harapan. Nagkalat ang kaning lamig at piraso ng pritong tuyong isda sa sahig. Sumusobra ka na. Kung noon ayos lamang sa akin na lokohin mo ako. Pero wag mo akong pagbubuhatan ng kamay. Galit na galit kong sigaw sa kanya na kanya namang ikinagalit din. Aba, at lumalaban ka na. Sinugod niya ako sabay tulak sa akin sa sulok ng bahay. Naglaglagan ang pitsil ng tubig saka ang ilang kubyerto sa mesa. Hindi na ako nakapagpigil sa Gimbal. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang nagngangalit na galit. Kumuha ako ng 2x2, saka ko siya inundayan ng hampas sa muka. Aray! Napaiyak si Bert sa sakit nang tumama ang kahoy sa pisngi nito. At napansin ko nga na may umaagos na sariwang dugo sa mukha niya. Bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Bert! Bert! Paulit-ulit kong tawag pero di na gumising si Bert. Naisip ko na baka nawalan siya ng malay. Hapon na noon nang dumating ang aking anak na panganay kasama ang aking biyanan. Nakita nila ang aking asawang nakahandusay sa sahig. Stella! Anong ginawa mo kay Bert? Sigaw nito nang makita ang anak. Nabigla din naman po ako sa biglaan nitong pagsigaw. Gumanti lang ako, nanay. Bubugbugin niya sana ako pero gumanti po ako. Paliwanag ko. Pero sa halip na tanungin kung anong dahilan ay sinugod niya ako ng sabunot sa buhok sa harap ng aking anak. Wala kang hiya. Papatayin mo ang anak ko. Hinila niya ako palabas ng bahay. Pero hindi ako nagpatalo. Lumaban ako sa Gimbal. Hindi na ako papayag na hanggang dun lang ako. Kayong dalawa ang walang hiya. Akala nyo di ko alam. Akala nyo bulag ako. Nang gagalaiti kong sigaw, pabalik sa aking biyanan. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka na yata, ano? Singhal nito pero halos mangyak na ako sa galit. Alam kong alam mong may kabit ang anak mo. Alam kong alam mo na ito matagal na. Pero wala kang ginawa.
Kinukonsinti mo ang anak mo. Nanginginig na ang aking boses sa galit. Gusto ko siyang sugurin at ingudngod ang muka sa anak niya na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Paanong hindi ko kukonsintihin ang anak ko? Wala kang kwentang asawa. Walang mararating sa iyo ang anak ko. Napailing lang ako sa galit. Para akong binuhusan ng tubig. Matapos kong marinig ang mga salitang iyon. Nanginginig ang katawan ko sa galit. Mga walang hiya, ikaw ang dahilan. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang bunso ko. Mga hayop kayo. Dahil sa galit ko, Sir Gimbal, ay di ko na namalaya na hawak ko na pala ang mainit na tubig na sanay pambanli ko sa panligo ng bunso ko. Hayop ka! Napatulala na lamang ako sa sobrang pagkabigla nang makita kong hawak-hawak ng biyanan ko ang kanyang muka. Halos di na ako makaimik ng mga oras na iyon. At sa takot ko nga po ay napatakbo na lamang ako palayo. Bitbit ko ang mga bata ay umalis ako agad-agad sa bahay namin. Iniwan ko sila sa loob na hindi na halos magkamayaw sa sakit. Mga 6 na taon, Sir Gimbal, yung lumipas. Matapos ang insidente, nabalitaan ko na matagal na ring binawiin ang buhay si Bert. Hindi ko naman sana ikakabigla pero ang dahilan nito ay ang pagiging baldado. Matapos ko nga nang hatawin ng 2x2 ang ulo. Nagkaroon ng meningitis at naapektuhan ang spinal cord sa pagkakasalampak sa sahig. Kaya di na niya maigalaw ng ayos ang katawan. Akala ko, Sir Gimbal, tapos na ako sa pagdurusa. Dahil wala na si Bert. Hindi pa pala. Nang malaman ko nga po na wala na si Bert, hindi ko na naipaalam sa aking mga anak ang nangyari sa kanilang ama. Hindi rin naman naging ama si Bert sa mga bata. Kaya naisip ko na wala rin namang halaga kung hindi nila malaman. Kung magtatanong nga sila, doon ko na lamang po sasabihin kung anong nangyari. Pero habang paunti-unti nga po kaming kumakayod mag-iina, malayo sa aking konsentidor na biyanan at sa namayapa kong asawa, doon ko naman po naranasan ang nakakakilabot na pangyayari na hindi ko inaasahan. Nasa paaralan noon ang mga bata at kasama lang ang bunso ko noon sa bahay. Hindi naman kalakihan yung inuupahan naming bahay. Kaya naman gamay ko na. Naglilinis ako noon ng bahay ng parang may kung anong anino ang dumaan sa aking likuran. Bigla ko itong nilingon at napansin ko na bukas ang pintuan ng aming silid. Iniwan ko muna ang aking ginagawa upang silipin ang bunso ko. Pero nakita ko siyang nakatulokbong ng kumot. Mama, Papa, Mama. Umiiyak ng paulit-ulit ang anak ko habang tinatawag ang aking pangalan, maging ang kanyang ama. Akid ko ngang kinuha ang anak ko at inalo upang tumigil sa kakaiyak. Anak, tahan na. Andito na si Mama. Bakit ka umiiyak? Kita ko si Papa, Mama. Kinilabutan ako, Sir Gimbal, sa mga tinura ng anak ko. Di ko tuloy alam kung sasabihin ko ba sa bunso ko na halos mag-iisang taon nang wala ang tatay niya o hindi dahil wala pa itong kamuwang-muwang. At kahit nga medyo nahihintakutan ay tinanong ko ang anak ko, Sir Gimbal.
Saan mo nakita si Papa, anak? Andito ba siya? Di naman nagsalita ang anak ko. Pero unti-unti niyang tinuro ang likurang bahagi ko. Lumingon ako pero wala naman akong nakita. Kaya naman, sa halip na mapuno ng takot ng mga oras na iyon, ay iniba ko na lamang ang usapan. Halika anak, kakain tayo. Nagugutom ka na ba? Bumili si mama ng pagkain oh. Alok ko sa kanya. Kinarga ko siya noon papunta sa kusina. Na noon ay patuloy pa rin sa pag-iyak. Ilang minuto pa yata siyang nag-iiyak bago siya tumahan. Pero bakit ba na parang may nakamasid sa amin? Sa isang sulok ng bahay na bihirang masinaga ng araw ay napansin ko na parang may pamilyar na imahe na nakatayo doon. Anak, dito ka lang ha. Kukunin ko lang yung bola mo doon. Pagsisinungaling ko sabay turo ko sa sulok ng bahay. Dali-dali ko ngang iniwan ng anak ko. Saka ako nagtungo sa sulok. Pero hindi pa ako nakakalayo ay nag-iiyak na naman ng anak ko. Napadlingon tuloy ako sa anak ko na noon ay tinatakpan ng kanyang mga mata. Bigla na lamang, may lumipad na kung anong bagay sa sulok palabas ng bintana. Nagulantang ako sa mga oras na iyon. Ewan ko kung ano yun, Sir Gimbal. Pero parang mga paniki itong maliliit. Binuklat ko ang kurtina sa sulok para makita ko kung may paniki pa ba sa loob. Pero wala naman akong nakita, maliban sa mga agyo na naroon. Binalikan ko na lamang ang aking anak na noon ay iyak ng iyak. Papa, Mumu, Papa. Napalunok na lang ako, Sir Gimbal, nang marinig ko muli ang mga salitang iyon sa anak ko. Parang may kung anong bagay ang bigla na lamang dumaan sa aking likuran muli. Ramdam ko na nagtaasa ng aking mga balahibo sa batok. Anak, tara muna sa labas. Bili tayo sa tindahan. Pag-aalo ko sa aking anak. Saka kami umalis. Iniwan muna namin ang aming mga kinakain. Dahil parang napapako na ako sa aking kinakatayuan. Dahil sa mga salitang patuloy na binabanggit ng anak ko. Hanggang sa lumipas ang buong maghapon na nasa labas lang kami ng anak ko. Nang nagsiuwi na ang aking mga anak galing school ay doon ko lamang natapos ang aking mga gawain. Gabi noon at habang naguhugas ako ng pinggan, aksidenteng nahulog sa aking kamay ang pinggan at ito ay nabasag. Pinulot ko ito agad. Pero nung ako'y sumilip mula sa ilalim ng lababo para kunin ng ilang piraso pa, nakita ko ang mulat na bangkay ni Bert. Napaurong ako dahil sa aking nakita. Halos umurong ang aking dila dahil di na ako nakasigaw pa. Namutla ako sa takot. Ma, doon lamang ako nakagalaw nang tapikin ako ng anak ko. Diyos ko! Nagulat ang aking anak sa bigla ang pagsigaw ko. Kaya naman parang nadala na rin siya sa takot. Ma, anong nangyayari sa'yo? Wala anak. Nauutal kong sabi. Sinilip naman ng anak ko yung lababo at inilawan gamit ang flashlight. Anak, wag! Saway ko pero napangiti na lamang ang anak ko nang tumingin sa akin. Mama naman, takot ka ba sa palaka? Napasilip naman ako sa ilalim at doon ko nga nakita ang palaka.
Oo, oo anak. Takot si mama sa palaka. Pwede ba na itapon mo na yan? Utos ko na agad naman niyang sinunod. Napahawak na lamang ako sa aking dibdib dahil sa takot na aking nararamdaman habang kinukuha ng anak ko ang palaka sa ilalim. Ilang linggo na rin po, Sir Gimbal, ang nakakaraan at parang may iba na talagang nangyayari sa akin. At palaging nananaginip ako na nagpapakita sa akin si Bert. Pero sa tuwing nakikita ko nga sa panaginip ko ang asawa ko at nilalamon agad ito ng itim na usok. Sa isip-isip ko, Sir Gimbal, ay baka pahiwatig lamang iyon na nasa impyerno na ang kaluluwa niya dahil sa mga kasamaang ginawa nito sa akin noong nabubuhay pa. Kaya kahit bali-balita lamang ang sanhi ng kanyang pagkamatay, ay di ko na rin binigyan ng pansin pa. Puro galit na lamang kasi po ang nabuo sa aking puso. Kaya sinumpa ko na sa sarili ko na hindi ko na siya kikilalanin bilang asawa. Halos gabi-gabi rin akong dinadalaw sa panaginip ni Bert. At nagising din po akong pawisan ng malamig at kada nagigising ako ay palagi itong 3:00 ng madaling araw. Halos di na rin po ako makatulog, Sir Gimbal, kada nagigising ako. Kaya naman halos mapuyat na rin ako sa araw-araw na pagpaparamdam sa akin ng aking asawa. Hanggang sa dumating yung punto na parang may kakaibang nangyayari sa akin. Anak, dalhan mo nga ako ng tubig. Sigaw ko na halos mamaos na rin dahil sa uhaw na aking nararamdaman. Saglit ma, papunta na po dyan. Sigaw ng anak kong panganay. Pero ang nag-abot sa akin ng tubig ay ang pangalawang anak kong lalaki. Ito na, ma. Salamat, anak. Nang maiwan nga ako sa loob ay agad kong ininom ang tubig. Halos maubos ko ang kalahating pitsil ng tubig dahil sa uhaw. Para bang tuyong-tuyo ang aking lalamunan sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Napasubsob na lamang ako sa may kama dahil sa matinding init na aking nararanasan. Hanggang sa napalitan ng pangangati ng aking lalamunan na siya namang dahilan para umubo ako ng umubo. At maya-maya pa at hindi nalaway ang lumalabas sa aking lalamunan. Kung hindi dugo. Sariwang dugo, Sir Gimbal. Sobrang natakot ako na baka may sakit ako at maging pabigat sa aking mga anak. Pero ang mga dugong iyon ay naging buo. Buong kulay itim. May pagkakataon na parang berde ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil kada ubo ko ay may buong dugo na nga ang lumalabas sa aking bibig. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko ng mga oras na iyon. Dahil nag-aalala ako sa aking kalagayan. Baka may sakit na akong malala. At baka mapabayaan ko na ang mga bata kung magkaganon. Ayaw ko naman na maulila sila agad sa ganong edad. Sa sobrang dami kong ang iniisip ay nabahala na rin ako dahil nga ilang araw na nagpapakita sa akin si Bert. Buong akala ko ay baka sinusundo na niya ako para maghiganti sa kabilang buhay. Natanaw ko ang anak kong pangalawa habang kalaro ang kaniyang bunsong kapatid sa labas. Anak, balik ka nga dito. Sigaw ko kahit halos mapaos-paos na ako. Bakit po, ma? Punta ka muna kay Lola Lilia mo. Sabihin mo, magpunta dito sa bahay saglit. Utos ko at hindi ko man lang sinabi sa aking anak ang tungkol sa mga nangyayari sa akin.
Pinasara ko kasi ang pinto ng kwarto ko para di nila makita kung ano nga ba ang nangyayari sa akin. Pagkaalis ng anak ko ay unti-unting nagiging kulay itim ang buong dugo na lumalabas sa aking bibig. Kumuha ako ng tabo sa banyo at doon ko sinuka ang ilang dugo. Pero halos makaipon na ako ng kalahating tabo. Pero hindi pa rin tumitigil ang pagsusuka ko. Maya-maya ay kumatok sa pinto si nanay. Malapit lang ang bahay nila sa amin. Doon na rin ako tumira matapos ko nga sa dating bahay namin sa lugar nila Bert. Nay, pasok ko kayo. Pasara po ng pinto, baka pumasok po ang mga bata. Agad naman na pumasok si nanay. At pagkasara nga niya ay dun lamang niya ako nakita ng mas malinaw. Diyos ko, Estela! Anong nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Halos madapa ang nanay ko nang makita ang kalagayan ko. Di ko na rin alam, Nay. Bigla na lang akong nakaramdam ng kakaibang uhaw pagkatapos nun ay nangiti na ang aking lalamunan. Pagkatapos ko uminom ng gamot. Wala ka bang ulcer? O kaya tuberculosis? Bakit may dugo? Mangiyak-ngiyak nitong sabi. Inay, huwag kayo maingay at baka marinig ng mga bata at matakot sila. Bulong ko. Paanong hindi? Kakaiba ang kalagayan mo. Inay, papasama sana ako sa inyo papuntang center. Magpapacheck up po sana ako. Sabi ko habang patuloy kong nararamdaman ang kakaibang pangangati ng aking lalamunan. O siya, maghanda ka na. Paalisin ko muna ang mga bata. Doon muna sila sa kapatid mo. Sabi nito saka lumabas. Pakinig ko nga na sinabihan nito ang mga batang dun muna magpunta sa aking kapatid. Saka kami umalis ni nanay papuntang center. Nagtakip ako ng makapal na tela para may mapaglagyan ng dugo pero nawala rin naman ito agad noong naglalakad na kami. Pagpunta nga namin sa center ay agad kaming inasikaso. Binigyan na rin kami ng referral para magtungo sa ospital. Ate, sa ospital po kayo magpunta para matignan kung may infection kayo. Wala po tayong doktor dito sa center. Kaya naman po doon na kayo magtungo. Mukhang malala yata ang sakit nyo. Sabi nito na aking kinabahala. Salamat po. Aalis na po kami ng anak ko. Habang daan nga ay di ko mapigilang di mag-iiyak. Naikwento ko tuloy ang pwedeng dahilan ng pagkakasakit ko. Nako, huwag kang maniwala doon. Kaya nga tayo pupunta sa doktor para malaman ang dahilan. Manalig ka lang. Bilin sa akin ni nanay pero kahit nga ganun ay nadadala pa rin ako ng takot. Inay, madalas magpakita sa akin si Bert. Halos ilang gabi na. Binabaliwala ko po yun at umaasang walang masamang mangyayari sa akin. Ano bang ginagawa mo? Wala ka pang nasasabi sa amin tungkol sa inyong mag-asawa. Kahit sa akin, wala. Hinawakan ko si nanay sa kamay. Di ko na alam kung sasabihin ko pa o hindi. Dahil nga natatakot ako. Inay, natatakot po ako. Humagulhol na lamang ako ng iyak. Di ko talaga alam kung makakaya kong sabihin ang lahat. Sabihin mo na, anak. Inay, napatay ko yata si Bert. Lalo akong napaiyak sa aking sinabi. Na siya naman na kinagulat ni nanay. Ano?
napatay mo ang asawa mo. Akala ko nagloko ito kaya kayo naghiwalay. Pero bakit? Paano, Estela? Halos di makapaniwala si nanay sa aking kwento. Sa katunayan, Sir Gimbal, ay miski ako ay di ko na rin alam kung ano ba talaga. Ilang buwan na rin kami ng mga anak ko sa puder ng aking mga magulang. Saka ko lamang nabalitaan ang tungkol sa pagkawala ni Bert. Di ko rin alam, nanay. Nalaman ko na lang po na wala na si Bert matapos kami umalis dun. Ang alam ko, nawalan siya ng malay matapos kong hatawin ng 2x2. Minsan ang gusto niya akong bugbugin nun, nay. Kung ganon, baka naman hindi ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Baka may bukod pang dahilan. Sana nga, inay. Sa totoo lang ay di pa alam ng mga bata na wala na ang tatay nila. Malungkot kong sabi na agad namang kinagalit ng nanay ko. Baliw ka ba? Amin nila yun, dapat malaman nila na wala na ang tatay nila. Kaya ka binabalikan ng multo niya. Nahihintakot ang wika ni nanay habang hinihimas ang braso niya na kanina pang tinatayuan ng balahibo. Inay, pagkatapos ko po magpa-check up, babalik po ako sa dati naming tinitirahan. Kailangang malaman ko ang dahilan ng pagkamatay ni Bert. Kung ako man po ang dahilan, kailangang makahingi ako ng tawad. Kung ganon, kailangan nating magmadali hanggat hindi pa ulit lumalabas ang dugo. Nagmamadali kami ni nanay at nang makapunta kami sa ospital, ay isang revelasyon ang nalaman buhat sa mga test na ginawa sa akin. Clear naman po lahat. Huwag po kayong mag-alala. Wala po kayong sakit, misis. Kailangan nyo lang po yata ng pahinga. Pero kung sakaling bumalik ang pagsusuka nyo, kailangan natin ipacheck up ang mga organs nyo. Matapos nga na malaman ko ang resulta ay mas lalo po akong nagkaroon ng kaisipan na baka talagang dahil iyon sa pagtatago ko ng katotohanan sa mga bata. Doon ko muna pinatulog ang mga anak ko sa tiyahin nila. Samantalang nasa bahay naman ako ng nanay ko para magbantay sa akin. Kaya naman noong gabing iyon, hindi na ako nakatulog, Sir Gimbal. Pakiramdam ko, may lalabas na namang dugo mula sa aking bibig. Dahil nakakaramdam ako ng pag-akyat na kung ano mula sa aking lalamunan. Dahil nga akala ko, dugo lang ito ay naglagay na ako ng timba sa gilid ng kama. Doon ko ito inilagay sa tuwing susuka ako. Umabot ako ng 5 beses na nasuka bago mag-umaga. Hindi na normal ang nararamdaman ko. Nanginginig na ang buo kong katawan. Nangingitim na ang paligid ng mata ko sa salamin. At nang itatapon ko na sana ang laman ng timba, nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ng mas malapitan ang nasa loob ng timba. Ano to? Diyos ko, ano to? Napasigaw ako sa takot, Sir Gimbal, nang makita ko ang mga maliliit na uod na kasama ng dugo na aking sinusukan noong gabi. Anong nangyari? Biglang dumating si nanay na parang nabigla sa aking pagsigaw. Nanlaki din ang mga mata niya nang makita ang mga uod. Ang ilan sa kanila ay umaahon na sa gilid ng timba, habang ang iba ay umiikot pa rin sa malapot at maitim na likidong isinusuka ko. Diyos ko, Estela! Kinukulam ka na yata! Hindi ito simpleng sakit lang.
Sigaw ni nanay na akin ding kinagulat. Kulam? Sino naman po ang kukulam sa akin, inay? Tanong ko dahil wala akong ideya noong mga oras na iyon sa pwedeng gumawa sa akin noon. May nakaaway ka ba, anak? O kaya may nagawan ka ng mali? Sunod-sunod na tanong sa akin ni mama. Wala naman akong nakakaaway dito, nay. Kilala niyo naman ako. Wala rin namang mahihili sa buhay na meron ako para kulamin ako. Kung ganon, sino naman ang gagawa sa'yo nito? Alalahanin mo kung sino, anak. Imposibleng wala. Baka po ang biyanan ko. Siya lamang po ang nakaaway ko bago ako lumayas. Sabi ko, dahil siya lamang ang gagawa nito. Dahil wala na nga si Bert. Kailangang maipagamot ka sa albularyo, anak. Baka ay kamatay mo pa ang nangyayari sa iyo ngayon. Nagdesisyon kami ni nanay na magpunta sa albularyo. Pero bago kami makaalis, naramdaman ko na parang may kung anong bagay ang umaahon mula sa aking lalamunan. Maya-maya nga ay halos masok ko na rin si nanay nang may lumabas na mga buhay na bulate sa aking bunganga. Nako, Stella! Napakalaki yata ng galit sa iyo ng biyanan mo kung ganon. Ganon na nga siguro, inay, ang galit niya sa akin kaya ganito ang ginagawa niya. Pupunta na tayo sa albularyo. Maghanda ka, tatawag lamang ako ng sasakyan. Nagpunta kami ni nanay sa kilalang albularyo sa lugar namin. Medyo may kalayuan yun sa bayan. Kaya naman halos mawalan ako ng malay sa dami ng uod at bulating tuloy na lumalabas sa akin. Inay, pahinga na ako. Lumaban ka, Stella. Ikaw na lang ang meron sa mga anak mo. Patuloy na wika sa akin ni nanay na nagpapagaan sa aking kalooban. Iyaan mo, malapit na tayo. Pero alam niyo po ba, Sir Gimbal, habang papalapit kami sa bahay ng albularyo, lalo kong nararamdaman na may kakaibang nangyayari sa paligid ko. Parang may kung anong hindi nakikita pero naroon. Nagmamasid, humahadlang sa bawat hakbang namin papalapit sa tahanan ni Mang Enor. Mas bumigat ang hangin. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko'y ayaw kaming patuluyin. Parang may puwersang pilit na tinutulak kami pabalik. Ang katawan ko noon ay lalong nanghina. Ang mga tuhod ko'y halos hindi na kayang magdala ng sarili kong bigat. At ang mas matindi pa, parami ng parami ang mga bulating lumalabas sa akin. Halos hindi na ako makahinga, Sir Gimbal. Parang may mabigat na nakadagan sa aking dibdib. At habang unti-unting lumalabo ang paningin ko, alam kong baka ito na ang katapusan ko. Ang paligid ko'y dahan-dahang nilalamon ng kadiliman. Para akong lumulubog sa isang balon ng malamig na putik. Walang kahit anong ingay. Hanggang sa bigla akong napabalikwas. Nasa tabi ako ni Bert. Oo, Sir Gimbal. Ang patay kong asawa. Nakahiga siya sa tabi ko. Nakatitig lang. Hindi siya kumikibo. Pero ramdam kong gising siya. Ang balat niya ay maputla. Parang nababad siya ng matagal sa tubig. Ang mata niya ay wala ng puti. Itim na lang at sobrang lalim. Alam kong panaginip lang iyon. Pero ramdam ko ang lamig ng hininga niya sa liig ko. Amoy lupa na siya. Dahil sa pagpasok ng kanyang amoy sa aking ilong. Takbo, Stella. Takbo.
Paulit-ulit ang sigaw niya tila nanggagaling sa loob ng tenga ko. Sa loob ng ulo ko, hindi ko malaman kung saang banda tumitimo sa utak ko ang bawat sigaw na parang mabaliw ako sa Regimbal. Tama na, Bert. Tigilan mo na ako. Hindi pa ba sabat ang ginagawa mo sa akin nung nabubuhay ka pa? Takbo, Estela, takbo. Ganon na naman ang sigaw sa akin ni Bert. Tama na, pakiusap. Patuloy kong sigaw. Hanggang sa maramdaman ko na naman muli ang mainit na singaw na lumalapat sa aking katawan. Nagising ako na basang-basa ng pawis, nanginginig at halos hindi makagalaw. Mabigat ang aking katawan at parang binugbog ng kung anong hindi ko maipaliwanag. Napalingon ako sa paligid at doon ko napagtanto. Nasa loob ako ng bahay ni Mang Inor, ang kilalang albularyo sa aming lugar. Nakita ko rin na halos magkaroon ng butlig-butlig na kasing lalaki ng hinlalaki ang mga aking balat. Meron ding kasing laki ng piso, lalo na sa aking binti at hita. Mapula na ang mga ito at di ko alam kung paano ito nangyari ng biglaan. Sobrang katirin nito na parang gusto ko nang papatakan ng kandila ang bawat maliliit na sugat sa balat ko. Estela, malakas ang nambarang sa'yo. Matindi yata ang galit sa iyo nang gumawa nito sa'yo. Nanginginig ang kalamnan ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil patuloy pa rin ang epekto ng barang sa aking katawan. Mang Inor, may alam po ba kayo na pangkontra dito? Kailangan pa po ako ng mga anak ko. Napatingin si Mang Inor sa isang itim na garapon sa altar. Kumuha siya ng kapirasong uling at iginuhit sa noo ko ang tila sinaunang simbolo. Huwag kang mag-alala, Iya. Ang kailangan mo lang ay maitawid ka sa dagat. At sa oras na nasa gitna ka na ng laot, ibuhos mo ang bagay na mahalaga sa taong gumawa nito. Mang Inor, di ko alam kung anong klaseng nilalang kalaban ko. At di ko rin alam kung bakit niya ako ginaganito. Malaki ang galit sa iyo ng taong ito dahil nawala ang kanyang pinapahalagang tao dahil sa iyo. Saka nakikita ko dito nasira mo ang kanyang imahe. Kaya ganun na lamang ito kamunghi sa iyo. Naalala ko tuloy, Sir Gimbal, yung mga oras na binuhos ko ang mainit na tubig sa mukha ng biyanan ko. Biyanan ko lamang po ang alam kong gagawa nito sa akin. Dahil siya lamang po ang nagawan ko ng mga sinasabi mo. Bigla kong naramdaman ang paglamig ng hangin. Pumatay ang apoy ng gasera na nakasabit sa dingding. Inor, anong gagawin namin? May pangontra ka ba ngayon para maibasan man lang ang pagsusuka niya? Nag-aalala si nanay na nagtanong sa albularyo. Oo. Inumin mo ito sa tuwing nakakaramdam ka ng pagsusuka. Iniabot niya sa akin ang kulay pulang likido. Di ko alam kung saan ito galing pero mas mainam na meron akong pangontra kaysa sa wala. Iya, umupo ka ng ayos. Itatapol ko lamang ito para hindi na tumalab ang kulam sa iyo. Pero panandalian lamang ito. Agad niyang bawi. Kung ganun po, kailan po ito mawawala? Tanong ko na umaasang magiging maayos din ang lahat. Sinabi ko na sa iyo kanina, kailangang makuha mo ang abo ng asawa mo. Dahil iyon ang natatanging paraan para mawala ang kulam. Napanganga na lamang ako sa mga oras na yon, Sir Gimbal. Di ko alam kung saan hahagilapin ang mga kalansay ni Bert.
Dahil hindi ko naman alam kung saan pati siya nilibing ng konsentidor niyang ina. Hanggat tumatalab pa sa iyo ang pangontra, gawin mo na ang aking ipinapagawa. Dahil malapit na ang pagbilog muli ng buwan, mas malakas ang sumpa sa iyo ng biyanan mo. Dahil sa aking narinig ay agad nga kami ni nanay na umalis. Medyo bumalik naman ng kaunti ang aking lakas. At hindi na rin ako nagsusuka ng dugo at mga bulate. Kinabukasan po ay nagdesisyon ako na umalis na agad. Pakiramdam ko po kasi ay naghahabol ako sa oras na hindi ko naman nakikita. Malakas po ang kalaban ko. At alam ko po na buhay ko ang nakataya sa oras na hindi ako umaksyon kaagad. Yung mga anak ko ay sinanay muna ang nag-alaga. Di ko naman sinabi sa kanila kung saan ako pupunta. Ma, saan ka pupunta? May kailangan lang si mama kunin sa bahay ng lola mo. Babalik din ako kaagad. Ingatan mo ang mga kapatid mo ha. Bilin ko sa anak kong panganay. Alam ko kasi na baka di agad ako makauwi. Dahil nga may kalayuan ang dati naming lugar sa aming tinitirahan ngayon. Nagpasama ako sa kapatid kong lalaki, papunta sa lugar namin noon kung saan kami nakatira nila Bert. Tinago ko ang aking pagkakakilanlan. Pansamantala habang naghahanap ako ng kasagutan, si kuya ko ang tumutulong sa akin sa Gimbal para matunto ng libingan ni Bert. Pero hindi iyon naging madali, gaya ng aking inaakala. Dumaan kami sa pagsubok dahil nga halos araw-araw ay naroon ang aking biyanan. Kitang-kita ko na sa halip na puting kandila ay itim ang kanyang tinirik sa puntod ng anak niya. May nilalagay siya sa ibabaw nito na isang maliit na papel. Bumulong siya sa hangin na parang nagdarasal siya. Pero kada usal niya ay nararamdaman ko ang bigat sa aking katawan. Noong mga sandaling iyon, alam kong kinukulam na naman niya ako. Naninikip ang aking dibdib at hindi ako makahinga. Buti na nga lamang at kahit papano ay tumalab pa rin ang pangontra na nilalagay ni Kainor sa akin. Dahilan para di na ako masuka. Stella, anong sunod nating gagawin? Tanong sa akin ni kuya na noon ay kunwaring nagdarasal sa isang puntod malapit sa biyanan ko. Maghihintay tayo kuya. Ayaw kong umuwi na walang dala. Gabi na noong umalis si maming sa puntod ni Bert. Naiwan pa nga ang itim na kandila na ginamit niya sa akin. Kaya naman kitang-kita ko kung anong klaseng ina siya. Pero bigla na lamang lumakas ang ulan. Ramdam ko na sobrang lamig ng paligid. Kuya, paano natin makukuha ang kalansay ni Bert? Nag-aalala kong tanong. Sa tingin ko, kailangan natin ng pala. Sige kuya. Naghanap kami sa gilid ng bahay ng sepulturero sa sementeryo. At nakita namin ang pala na medyo may kalumaan na. Agad-agad si kuya na hinukay ang puntot. At kahit basang-basa kami ng ulan at tanging cellphone lamang ang ilaw ay ginawa pa rin namin ang aming makakaya. Stella, sipain mo yung pinto. Sigaw ni kuya habang patuloy niyang pinupukpok ang puntot. 1, 2, 3 sipa ang nagawa ko at doon nga ay nakita namin ang loob ng nicho. Pero wala doon ang bangkay ni Bert. Halos mapaupo ko sa putikan nang makita na walang laman ang ataol, maliban sa mga damit at kung ano-ano pa. Kuya, wala dito si Bert. Ano? Paanong nangyari yun?
Tuso talaga yung biyenan mo, Estela. Naiinis na wika ni Kuya. Anong gagawin natin ngayon? Sigurado akong nasa bahay iyon ng matandang mangkukulam na iyon. Galit kong wika. Kuya, tara na. Hayaan na natin ang puntod na ito na bukas. Tutal, puro kasinungalingan lang naman ang laman nito. Matapang kong sabi. Saka namin tinahak ang lugar. Lugar papunta sa bahay ng biyenan ko. Estela, bukas na ng umaga tayo magpunta. Tutal, maghapon naman siyang wala sa bahay nila. Makakalusot tayo kung ganon. Sabi ni Kuya na pinaniwalaan ko naman sa Gimbal. Kinabukasan na kami nagpunta sa lugar. Pagpasok ko sa bahay ni biyenan ay bumungad sa akin ang napakabahong amoy. Hinanap ko kung nasaan ang mabahong amoy. At doon ko nakita ang naaagnas na katawan ng kabit ni Bert. Nagkalat ang mga uod na parang parehas sa mga uod na meron ako. Nandiri ako sa aking nakita. Hindi takot ang nararamdaman ko. Kahit mag-isa. Dahil nga nagsilbing lookout si Kuya sa labas. Nakita ko rin ang larawan sa sahig. Punit at may kung anong sulat. Tinakpan ko ang ilong ko saka ako tumuloy sa kwarto. Hinanap ko ang pakay ko sa Gimbal, ang asawa ko. Sa pinakadulo ng madilim na kwarto ni biyenan ay naroon ang maliit na parang base na nakapatong sa mesa. Alam kong naroon ang abo ni Bert, kaya kinuha ko ito agad. Pero nang buksan ko po ito ay halos kaunti na lamang ang tira. Sigurado ako na ito ang ginamit niya para makaganti sa akin. Ginamit niya ang abo ni Bert para tukuyin ako kung nasaan. Dahil may koneksyon kaming dalawa. Nilagay ko sa plastik ang abo. Saka kami umalis ni Kuya. Iniwan ko rin na bukas ang bahay para kumalat sa buong kapitbahay ang amoy ng naagnas na katawan ng kabit ni Bert. Pagkatapos nga po noon ay sinagawa namin ni Kuya ang aming plano. Nasa laot na ang barkong sinasakyan namin noong tinapon ko ang abo ni Bert. Bert, malaya ka na. Malaya ka na sa kamay ng iyong ina. Malaya ka na at sana wag mo na akong gambalain pa. Parehas na tayong malaya ngayon. Bulong ko sa hangin habang unti-unti kong inuubos ang patak ng abo ni Bert sa dagat. At habang ginagawa ko nga iyon, Sir Gimba, pakiramdam ko ay mas lalong gumaan ang aking pakiramdam. Nawala ang pangangati ng aking balat, ng aking lalamunan, maging ang pagsusuko ko ng dugo. Salamat sa Diyos, ligtas ako. Halos mangiyak-ngiyak kong niyapos ang panga habang lumalayag ang barko pauwi sa aking mga anak. Gabi na noong nakabalik ako sa aming bahay sa Gimbal. Natanaw ko ang aking mga anak na patakbong sinalubong ako buhat sa malayo. Niyakap nila ako at doon ko pumuli naramdaman ng kapayapaan. Estela, sinabi ko na sa kanila ang totoo. Tanggap nila iyon dahil hindi naman daw naging tatay sa kanila ang ama nila. Bulong sa akin ni Mama na aking kinatuwa. Akala ko kasi, Sir Gimbal, magagalit sa akin ng mga bata. Yun pala, hindi. Doon ko napagtanto na mas mahalaga ako sa aking mga anak na tumayong ama rin sa kanila. Mga anak, patawarin nyo na ang tatay nyo. Nasa langit na siya at nasa mapayapang lugar. Ma, alam ko naman po matagal na wala si Papa. Ayaw ko lang po na pangunahan kita. Niyakap ko ang aking anak. Silang lahat na siyang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Nang gabing iyon, Sir Gimbal, wala nang Bert na nagpaparamdam sa akin.
Siguro gusto na rin talaga niyang tumahimik. Ginamit lang siya ng kanyang ina. Tungkol naman sa biyanan ko, wala akong balita pa sa ngayon. Pero umaasa ako na hindi rin siya makatulog matapos ko kontrahin ang kulam niya. Siguro nahuli na siya ng mga pulis dahil sa ginawa niya. Ewan ko, pero basta mahalaga na sa akin ay nakalaya ako sa madilim niyang kapangyarihan at makatulog akong walang inaalala kundi ang kinabukasan ng mga anak ko. Sa totoo lang, Sir Gimbal, mahirap para sa akin na balikan ang bawat pangyayari sa buhay ko. Pero umaasa po ako na sana maging isang halimbawa rin ako tulad ng ibang nanay na lumalaban para sa mga anak. Marami talagang pwedeng maging hadlang para magkaroon tayo ng tahimik na buhay. Minsan pa nga, yung tahimik na kaluluwa ay nagagamit pa ng mga taong ganid at mga taong masama ang hangarin sa iyo para guluhin ka ng guluhin. Pero isa lang po talaga ang pinagpapasalamat ko sa ngayon. Ito yung nakaahon at nakaya kong ibahagi ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po siguro, Sir Gimbal, ang aking kwento. At maraming salamat po sa inyong pagbabasa. Hanggang sa muli po. Salamat. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa ngayon. At bago ko po tapusin ang bidyong ito, sa mga gusto pong magpa-shoutout ay ilagay nyo lamang po ang inyong tunay na pangalan sa comment section at isya-shoutout ko po kayo sa ating next video. Maraming salamat po sa sumusuporta sa aking channel. Nawa po ay mag-ingat po kayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.